Pagtawag sa pagsamba, awit 37 bilang 1 hanggang 7. Ang kahihinatnan ng masama at ng mabuti, katha ni David. Huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag kang kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya'y italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likhong paraan, munlad man sila. Tayo po'y manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin sa ating Panginoon. Tayo po'y dumulog sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga pribilehiyo na nagdaan, Panginoon, ng buong taon, Panginoon. Maraming salamat sa pag-iingat. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pinagdaanan namin. Naway patuloy kaming naturuan, Panginoon, ng mga pangyayari at kung ano man, Panginoon, mga dinaranas namin, Panginoon. Maraming salamat sa mga itinuturo ninyo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala rin na pinagkaloob nyo sa bawat isa. Patuloy rin namin dinadalangin, Panginoon, ang papasok na taon, Panginoon, naway patuloy na kayo ang magbigay, Panginoon, ng gabay at patuloy kaming magpagabay rin, Panginoon, sa inyo. At patuloy kaming sumunod, patuloy na baguhin, Panginoon, ang mga bagay pa na mga dapat naming isuko o ipagkaloob, Panginoon, sa inyo. At patuloy namin dinadalangin rin po, Panginoon, sa inyo ang aming mga pamunuan, Panginoon, simula sa mga namumuno, Panginoon, sa pagpapastor, Panginoon, ang aming mga pastor, Panginoon, na patuloy niyo silang gabayan, bigyan ng kaligtasan, pagpapala, at katalinuhan, Panginoon, nagmumula sa inyo. Ganyan din, Panginoon, ang mga deacons, Panginoon, sa Mother Church, at Panginoon, sa mga local church, Panginoon, na kabilang, Panginoon, sa PBCM, Panginoon. Patuloy namin dinadalangin ang pananambahang ito at patuloy kayong magbigay ng bukas na puso at isip, Panginoon, sa bawat isa. At patuloy nyo kaming bigyan, Panginoon, ng pagpapala nagmumula sa inyo. At kayong mataas, mapapurihan, Panginoon, sa awitan, sa pagkakaloob, at sa pakikinig, Panginoon, ng salita. Sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen.
I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said. And today I walk beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter, every cloud is silver lined. There the sun is always shining, there no tear will dim the eye. The ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about tomorrow, it may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the path that be my portion may be through the flame or flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Tayo po ay manalangin. Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na mayroon kami. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng provisyon na patuloy po ninyong ibinibigay sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa katugunan ng panalangin. Maraming salamat din po sa mga kagalingan na inyo pong iginawad sa bawat isa. Panginoon, maraming salamat din po, Panginoon, at nakapagdiwang kami ng Pasko, bagamat ito po ay sa gitna ng pandemyang ito, ay hindi pa rin po nawala yung espiritu, ang tunay na kahulugan ng pagdiriwang nito. Maraming salamat, Panginoon, na bagamat marami po ang mga kapatiran ng marahil ay napagod, ay binigyan niyo naman po sila ng panibagong kagalakan at kalakasan. Panginoon, sa umagang ito ay nais po namin itagubilin ang tanging araw na ito ng pagsamba sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung tao na inyong gagamitin, ang inyong lingkod na itatayo sa aming kalagitnaan. Nawa, Panginoon, patuloy po niyang bigkasin ang mga naisin po ninyo upang kami po ay magkaroon po ng pagkatuto at maging kalakasan po namin itong espiritual. Napanalangin po namin, Panginoon, ang mensahe na mangusap po ito, na maging kalakasan po ng bawat isa. Panginoon, nais po namin idalangin sa inyo ang maraming kabalisahan, ang maraming bumabagabag po sa amin na ipagkatiwala po namin ito. Maging, Panginoon, yung mga araw ng bukas na hindi po namin alam kung ano ang mangyayari. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ang may akda ng bukas. Alam po namin, Panginoon, na hindi niyo po pababayaan ang lahat po ng inyong mga anak na patuloy na nagtitiwala po sa inyo. Kaya, Panginoon, muli ang mga oras pa na nalalabi ay nais po namin gugulin
ng may pagsamba at may paggalang sa matamis na pangalan ng inyong anak, na siya naming Diyos at sariling tagapagligtas na sa Jesus. Amen at Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang biyaya at kapayapaan ng ating Ama na nasa langit at ng ating Panginoong Kristo ay sumainyong lahat na mga nagtatapat sa kabila rin ng quarantine. Sumikat noong 1978 ang May Bukas Pa ni Rico J. Puno. Ganito po ang lyrics. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Parang meron atang napakanta sa inyo. Ilang araw na lang po at halos patapos na ang taon ng 2020. At ang dami po nating pinagdaanan. Merong 4 na pangalan ang tumatak na may iwan this year. Si Taal Volcano, si COVID-19, at sina Rolly at Ulysses, mga nagpahirap sa mga kababayan natin. Kaya marami po ang nagtatanong, ano ang mangyayari sa isang taon? You can't move forward until you see through the eyes of faith. Hayaan po ninyong pakinggan ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Panginoong Jesus, at bigyan kayo ng Holy Spirit ng lakas ng loob na harapin ang hinaharap kasama ang Diyos. Siya po ang nangako na di kayo pababayaan dahil hindi naman niya kayo iiwan. Sabi ni Oswald Chambers, kept by the power of God, that is the only safety. Tayo po muna ay manalangin. Hindi po kami tatawid sa kabila kung wala kaming pag-asa at hindi ka namin kasama, aming Panginoon. Sapagkat ikaw lamang ang nagbibigay sa amin ng tagumpay, kaya kami hanggang ngayon ay nabubuhay. Tulungan po ninyo kami, Santong Espiritu, sa pakikinig ng mensahe at bigyan ng unawa upang matutunan namin ang nais ituro ng Ama na nasa langit. At sa pangalan po ng nagturo nitong mensahe sa mga unang alagad sa mundo, ang aming Panginoong Sus, ito ang aming dalangin na may buong tiwala. Amen. Facing the future with confidence, o pagharap sa hinaharap na mayroong lakas ng loob. Malaking bagay ang merong alam sapagkat naaalis nito ang pag-aalala. Kapag meron tayong mahal sa buhay na naapektuhan ng sakuna o nalaman natin sa kanilang tawag or text sa cellphone na okay na sila, nawawala na ang ating pagkabalisa at napapayapa po tayo. Basahin ko ang ating teksto mula sa Mateo chapter 6 verse 26 hanggang 34. Tignan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-alala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin, o susuotin. Ang mga bagay ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sariling alalahanin. Sapat na ang alalahaning dumarating sa bawat araw. Ang Diyos po ang magpala sa ating sa pagbasa natin ng kanyang salita.
Bakit tayo makakaharap sa hinaharap ng may lakas ng loob? Dahil ang una, alam natin na mahalaga tayo sa Diyos mula sa talata 26 hanggang 30. Paano po ipinadama sa atin ng Diyos na tayo ay mahalaga? Ayon sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Malinaw ang Diyos ang unang nag-move para tayo maligtas. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili dahil sa ating mga kasalanan. Wala po tayong kakayahan. Tayo ay makasalanan. Sabi nga sa unang 1 chapter 4, verse 9 and 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ng buhay sa pamamagitan niya o magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Pakinggan niyo, hindi nais ng Diyos na mapahamak ang tao, kaya isinugo niya ang kanyang buktong na anak, ang ating Panginoong Kristo, bilang tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Kailangan sumampalataya o magtiwala ng lubos kay Kristo ang isang makasalanan, sapagkat ito lamang ang paraan ng kaligtasan para mapabilang sa mga anak ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi para sa lahat. Makinig po kayo. Ang kaligtasan ay hindi para sa lahat, kundi para sa mga maniniwala lamang sa ginawa ng ating Panginoong Kristo dito sa krus. At para sa iba na hindi naniwala, kaparusahan na kamatayan sa lawang apoy na di mamamatay kailanman, o ang tinatawag na pangalawang kamatayan. We need to hear the gospel every day because we forget it every day. Yan po ang sabi ni Luther. Gaano po tayo kahalaga sa Diyos? Tandaan natin ang ating Ama na nasa langit. Pinapakain niya ang mga ibon sa talata 26. At ang pangalawa, dinadamitan niya ang mga tumutubong bulaklak sa parang mula sa talatang 28 hanggang 29. Kung pinapakain ng ating Amang nasa langit ang mga ibon at dinadamitan niya ang mga bulaklak sa parang, kayo pa kaya na mga anak niya? Taas na ang kamay na hindi pinabayaan ng Diyos kahit maraming dumating na pagsubok sa buhay. Sabihin mo sa sarili mo, mahalaga ako sa Diyos. Ulitin mo, mahalaga ako sa Diyos. Kaya nga isinugo ang bugtong na anak, di po ba? Kaya mahalaga tayo sa Diyos. At kayang-kaya nating humarap sa hinaharap na mayroong lakas ng loob dahil alam natin na mahalaga tayo sa Diyos. Bakit tayo makaharap sa hinaharap ng may lakas ng loob? Dahil ang pangalawa, alam ng Diyos ang mga kakailanganin natin mula sa talata 31 hanggang 32. Tuwing mamimili po kami ng pagkain, kapag dumating na ang support, ang aming mga anak na nagsasabi o hindi sila nagsasabi o hahabol pa at magbibilin sa kanilang kailangan. Dahil alam nila na pag kami ay umalis na ni Pia, bihira din sila magsabi na sa aming pagdating, ang sasabihin nila, nabili po ba ninyo daddy yung aming kailangan? Kumpiyansang-kumpiyansa sila, nadala namin ang lahat ng kanilang mga kailangan. Pero aminin ko po sa inyong totoo, hindi ko pa rin po minsan nabibili ang kanilang mga kailangan. At may pagkakataon kahit magkasama kami ni Pia, meron pa rin kami nakakalimutan. Pero ang ating Amang nasa langit, hindi po ito pwedeng mangyari. Alam ng ating Ama ang bawat kailangan natin. Sa Mateo chapter 6, ngunit ikaw, kapag ikaw ay mananalangin,
Huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin, gaya ng ginagawa ng mga Hintil. Ito ay sapagkat nananalangin sila ng paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa Kanya. Mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi sa talata 32, alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Sa totoo, ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos, ang mga nag-aalala sa kakainin, iinumin, at susuotin dahil hindi naman nila Ama ang nasa langit. Sabi sa awit 37, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid o mga anak ng Diyos ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay namalimos ng pagkain. Ang matuwid o anak ng Diyos ay palaging nagbibigay at nagpapahiram at ang kanilang mga anak ay nagiging pagpapala sa iba. Kung papansinin ninyo, ang mga anak ng Diyos ay palaging nagbibigay at nagpapahiram. Hindi tayo lagi ang binibigyan at hindi tayo lagi ang nanghihiram. Dahil alam ng ating Ama ang ating mga pangangailangan. Bakit tayo makakaharap sa hinaharap ng may lakas ng loob? Dahil ang pangatlo, at ito ang huli, alam natin ang dapat unahin. Mula sa talatang 33 hanggang 34. Napakahalaga na mayroong sistema kung alin ang dapat unahin at alin ang dapat alisin. Tignan po natin ito. Ano ang dalawang dapat unahin? Una, ang mapabilang sa kaharian ng Diyos mula sa talatang 33. Sinabi sa mabuting balita, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Sa Filipino Standard Version, pagsikapan muna ninyo matagpuan ang kaharian ng Diyos. Kung meron man pinakamahalaga, ito na yun. Kanina nalaman natin kung papaano mapabilang sa kaharian ng Diyos. It's only by faith to Jesus Christ. Dapat magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya para tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang Diyos na nasa langit ang siya nating magiging Ama. Mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang pangalawa, ang masunod ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Mateo 4, sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kung puro trabaho at nawala na ang pagiging deboto, tiyak ito ay delikado. Yan po ang ipinapaalala ko sa ikinakasal sa simbolo ng aras at ng Biblia o banal na kasulatan. Dapat balanse po ang kayamanan at ang kasulatan. Hindi lang pagpapayaman sa kayamanan ang dapat pagtuunan, kundi may pagkaalam din sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Josue chapter 1 verse 8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Marami ang nagkakamali dito. Ang nakikita lamang ay yung nasa dulo ng talata, yung uunlad at magtatagumpay. Para mo na rin sinabing, gusto kong masarap na buhay, pero ayokong maghanap buhay. Ang akala rin ng iba ay babasahin lamang ang banal na kasulatan at hindi tutuparin. Naalala po ba ninyo yung BAG? BAG, B-A-G.
Basahin, aralin, gawin. Ang Biblia ay dapat binabasa, ang Biblia ay dapat inaaral, at ang Biblia ay dapat sinusunod. Tandaan natin, lamang ang may alam, lalo na sa kasulatan. Ano po ang tutuparin ng Diyos kapag alam natin ang dapat unahin? Ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kung ibibigay ba ang lahat ng pangangailangan natin, kukulangin pa ba? Di po ba hindi? Pero kailangan unahin natin ang dapat unahin. Ang kanyang kaharian at ang kanyang kalooban. Kung atin lang gagawin ang bawat bilin sa atin ng Panginoon, hindi sana natin mararanasan itong mga kahirapan. Ang nais ng Panginoon ay bigyan natin ito ng halaga. Sa pagpapahalaga dito, nalalaman kung sino ba talaga tayo, sapagkat naipapakita natin ito sa ating mga gawa. Si Paul Washer, may sinabi siya, the evidence of salvation, the evidence of repentance, the evidence of faith is a change and a changing life. Ang isang Kristiyano na ikaw ay naligtas, ang isang Kristiyano na nagsisi, ang isang Kristiyanong may pananampalataya ay nabago at patuloy nagbabago ng nagbabago. Faith is your greatest asset. As you use it, your life moves forward. Hindi lalakas ang ating loob harapin ang bukas kapag hindi mo nararanasan ang kapayapaan ngayon ng Panginoon. Sa bawat sandali na tumataas ang pag-aalala, nauunawaan tayo ng Panginoon na hindi natin ito kayang dalhin kahit isang araw. Sabi nga sa Kawikaan chapter 16, verse 3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Sa unang Pedro chapter 5, verse 7, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Gustong-gusto ng Diyos na tayo ay magtiwala sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat sapagkat ang Diyos ang nagmamalasakit sa bawat isa sa atin na Kanyang mga anak. At bilang conclusion, bakit tayo maliligalig kung pwede naman palang manalig? Sabi sa Pilipos chapter 1 verse 6, ako'y panatag sa bagay nito na ang nagsimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Kristo. Kung mabuti ang sinimulan sa inyo ng Panginoon, pagtiwalaan po ninyo siya dahil sa kanyang katapatan. Sabi ni Bob Goff, God hasn't brought you this far and forgotten your name. Hindi po tayo iniligtas ng Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak para lang tayo mapahaba. Ipinagpalit ng Ama ang kanyang anak para po sa atin. Ganyan tayo kahalaga sa Diyos. Mula sa kasalanan, tayo ay kanyang tinubos. Makakayanan. Kaya makakayanan natin harapin ang hinaharap dahil sa ang Diyos ay kasama natin. Bilang aplikasyon, huwag natin kalimutan ang ating kahalagahan sa mata ng ating Amang nasa langit. Magtiwala tayo sa Kanya at huwag magpanik attack dahil alam na ng Ama nating nasa langit ang bawat pangangailangan natin. Pero syempre, unahin naman natin sa lahat na pinaghaharian tayo ng Panginoon at sinusunod natin ang kanyang kalooban. May bukas pa sa mga mananampalataya. Tayo po ay manalangin.
Panginoon, sobrang liwanag po ng inyong salita na katulad sa katanghaliang tapat. Hindi sana kami mababalisa kung alam namin ang aming kahalagahan sa Amang nasa langit. Wala palang pangailangan namin ang hindi nalalaman ng aming Ama na nasa langit. Kaya matapos namin itong matutunan ngayon, hayaan po ninyo, Panginoon, na bigyan kami ng kalakasan na unahin sa lahat ang iyong kaharian at ang pagsunod namin sa iyong kalooban. Sapagkat maliwanag pa po sa sikat ng araw na ibibigay po ninyo ang lahat ng pangangailangan namin kung alam namin ang lahat ng ito at aming gagawin. Salamat po sa mga katotohanan ito. Makahaharap kami o mahaharap namin ang hinaharap na mayroong lakas ng loob. Ito po ang aming dalangin na may taus-pusong pasasalamat sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin. Aming Diyos, salamat po muli sa
pananambahan na ito na nilob nyo sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan at patuloy na papaalala sa amin na talagang huwag kaming mabalisa, Panginoon. Huwag kaming mag-alala, Panginoon, dahil alam namin na talagang kayo ang siya naming pinanghahawakan, kayo ang siya naming sinasampalatayanan. Salamat Panginoon dahil alam namin na muli na patuloy kang kumikilos, Panginoon. At yan ay talagang dapat namin yang panghawakan sa inyo, Panginoon. Yung mga pangako, Panginoon. Nakita namin, Panginoon, na talagang gaya ng mga sinasabi mo, Panginoon, na huwag kaming mag-alala, huwag kaming maghanap pa ng mga bagay na hindi naman namin talagang sukat, Panginoon, na magagamit pa. At higit sa lahat, Panginoon, salamat, Panginoon, dahil sa iyong patuloy na pinapaalala na maging matatag kami, Panginoon, kahit ano pa man ang dumarating sa amin. Dahil alam namin, Lord, na kayo ang siya naming mahawak. Kayo ang mahawak sa bawat isa sa amin. At hindi na namin kailangan na matakot, Panginoon. At kundi magkaroon kami ng kalakasan, katapangan, para harapin namin ang aming future na mayroong confidence. Salamat Lord at tanggapin mo ang aming pananambahan na ito, pasasalamat at papuri, Panginoon. Salamat Lord sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Salamat po at Happy New Year to all.